ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Kontraktor ng Ghost Project sa Baliwag, Bulacan, kakasuhan ng pickup, posibleng tanggalan ng lisensya. Department of Justice at DFA, wala pang natatanggap na extradition request para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ninoy Aquino Day, ginunita sa NAIA, himlayan sa Manila Memorial na puno ng dilaw na bulaklak. Sa MBC TV correspondents, drug den, sinalakay sa Hermosa, Bataan, 3 arestado. Sa MBC TV Sports, Wushu Arena Team, wagi ng 14 gold medals sa China. Sa showbiz pattern, Carlos Agassi, ikinasal na sa kanyang long-time girlfriend na si Sarina Yamamoto. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, pananagutin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang kontraktor sa likod ng falsified Ghost Flood Control Project na nasaksihan mismo ng Pangulo sa Bulacan kahapon. Nagbabala rin ito na posibleng ma-revoke ang lisensya ng mga kontraktor na mapatutunayang ipinahihiram ito sa iba. Una sa balitang yan si Kyle Bulyas. Kakasuhan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang kontraktor ng isang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Kaugnay ito ng binisitang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon kung saan siya mismo ang nakakita na hindi man lamang naumpisahan ang proyekto kahit na idineklara na itong tapos sa mga dokumento. Ayon sa Executive Director ng PCAB na si Attorney Herbert Matienzo, magsasagawa rin sila ng sarili nilang investigasyon tungkol dito. Dahil dito malaki ang posibilidad na matanggalan na ng lisensya ang SYMS Construction Trading na sangkot sa Ghost Project. Una nang sinabi ni Marcos na kakasuhan din ng SYMS at iba-blacklist na sa listahan ng mga kontraktor ng pamahalaan. Sa panig naman ng PCAB, sinabi ni Matienzo na nagpapatuloy ang kanilang mga pagdinig sa mga kaso ng mga inirereklamo sa kanilang kontraktor. Kabilang kasi sa kapangyarihan ng PCAB ang magsuspinde at mag-revoke ng lisensya ng mga kontraktor depende sa bigat ng kanilang kaso. Kabilang sa mga grounds dito ang pag-abandona sa mga proyekto, pamemeke ng mga dokumento at maging ang tinatawag nilang license lending o pagpapahiram ng lisensya para makakuha ng proyekto. Matatanda ang sinabi sa DZRH ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na isa ito sa nagiging kalakaran sa mga kontraktor para makakuha ng malaking proyekto sa pamahalaan. Ayon sa PCAB, mahigpit itong ipinagbabawal at ang pinapayagan lamang ng batas ay ang subcontracting. Ngunit kung ito naman ho ay dumaan ho sa subcontracting, allowed naman ho sa batas ang subcontracting. Kailangan lamang po may batas po tayo dyan na hindi ho dapat sumobra ng more than 50%. Ayun, ang ipapasubcontract. Tama. Number 2 po, kailangan po may lisensya din ho yung magsasubcontract. Number 3, ang alam ko po, kailangan din pong may consent yung ahensya kung saan ho gagawin yung proyekto. Kapag napatunayang sangkot ang mga kontraktor sa license lending, pagmumultahin sila ng aabot sa ₱250,000 at 1/10 ng 1% ng kanilang naging kontrata at maaari din silang maharap sa pagkakakulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pang natatanggap na extradition request ang Department of Foreign Affairs mula sa Estados Unidos para sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Yan ang nilinaw ng DFA matapos kumpirmahin ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na nagsumite na ng request ang Amerika. Ayon kay Ambassador Romualdez sa Department of Justice, ipinadala ang mga dokumento noon pang Hunyo. Pero sinabi ni DOJ Undersecretary Nicholas Felix T.,
wala pa silang natatanggap na anumang dokumento. Gayunpaman, ayon kay Assistant Secretary Miko Clavano, hindi pa umano maaring extradite si Kibuloy dahil sa nakabinbin pang kaso sa korte sa Pilipinas. Kailangan umano munang humarap sa korte dito sa Pilipinas si Kibuloy at sakaling mahatulan ay dapat muna niyang gugulin ang sintensya bago isulong ang extradition. Kaisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng Ninoy Aquino Day na anya'y nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na hinihikayat ng kasaysayan ang pagdinilay higit sa reaksyon mula sa pagdinilay ay uusbong ang pag-unawa sa civic duty. Ayon kay Pangulong Marcos, makalipas ang maraming taon ay dumaan na sa malalim na pagbabago ang Pilipinas at patunay rito ang mas malawak na pampublikong diskurso tungkol sa kapangyarihan at pagkamamamayan. At bilang isang taong lumaki sa tradisyonal na politikal, sinabi ni PBBM na naniniwala siyang ang kasaysayan ay nagbibigay ng patuloy na instruksyon higit sa huling hatol. Kaya naman para sa Presidente, ang araw na ito ay imbitasyon para mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap. Sa iba pang balita, pinatawan ng Securities and Exchange Commission ang Villar Land Holdings Corporation at mga opisyal nito na multa na aabot sa 12 million pesos dahil sa delayed na financial reporting. Ayon pa sa komisyon, walang valid excuse ang Villar Land para humingi ng extension. Ang buong detalye binantayan ni Val Gonzalez. 12 milyong pisong fine ang ipinataw ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Villar Land Holdings Incorporated dahil sa hindi pagsusumite ng mga financial report nito sa takdang panahon. Ayon sa SEC, walang saysayang paliwanag ng Villar Land kung bakit hindi nito na isumite ang mga ulat sa takdang oras. Batay sa record ng SEC, ang Villar Land ay nagdeklara na ang halaga ng mga ari-arian nito ay umabot na sa 1.37 trillion pesos noong March 28. Ngunit hindi pa rin ito na isumite ang mga financial report para sa taong 2024 at unang quarter ng taong 2025. Ang SEC ay naniniwala na ang pagdedeklara ng Villar Land ay maring manglinlang sa publiko at mayroong gross negligence o bad faith sa pagdidirekta ng mga gawain ng kumpanya. Kasama sa mga pinatawan ng multa ay ang 11 opisyal ng Villar Land, kabilang na ang presidente nitong si Cynthia Habares, chairman at dating senador Manuel Manny Villar at ang mga anak nitong sina senadors Camille Villar at Mark Villar. Ang bawat isa sa kanila ay pinatawan ng multang tig 1 milyong piso. Ayon sa SEC, ang mga financial report ay kritikal para sa regulatory oversight, market integrity at proteksyon ng interes ng mga investor. Sabi ng SEC, walang basihan ang Villar Land na humingi ng extension sa pagsusumiti ng kanilang financial report. Bukod sa multang 12 milyong piso, ay naatasan din ng SEC na magbayad ang kumpanya ng 2,000 piso bawat araw ng pagkaantala sa pagsusumite ng mga hinihinging mahahalagang dokumento. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na hot seat ang Department of Public Works and Highways o DPWH matapos ireklamo ng isang alkalde sa kasong pamimeke ng pirma. Dahil dito, nakalusot-an niya ang milyong-milyong pisong halaga ng ghost flood control projects na hanggang ngayon pinupondohan pa rin umano kahit matagal nang tapos. Tinutukan niya ni Jackie Resho. Inireklamo na sa National Bureau of Investigation ni San Carlos City, Negros Occidental Mayor Renato Gustilo ang DPWH matapos pikein ang kanyang lagda sa mga dokumento para sa 306 million pesos na halaga ng flood control project sa kanilang lugar. Sa panayam sa Dos por Dos sa DZRH, sinabi ni Joe Alingasa, spokesperson ni Mayor Gustilo,
Nakita mismo ni Mayor na ibang-iba ang lagda na nakalagay sa mga dokumento sa aktual niyang pirma at matapos hindi sagutin ng DPWH ang kanyang sulat hinggil sa naturang anomalya ay inilapit niya na ito sa NBI. Hanggang ngayon sir, wala pang reply. Since June 23 yung last letter po na pinadala ni Mayor. And then yun nga, kinalaunan nito, Mayor decided to request the National Bureau of Investigation to look into the case of falsification or yung mismong forgery na ginawa nila sa pirma ni Mayor Renato Gustilo. Matindi So, ito. No? pinadala na po doon sa NBI para maimbestigahan talaga just to give clarification na dito sa San Carlos po, we don't tolerate those kind of course, unscrupulous transactions na wala naman talaga at saka hindi existing. Bukod pa sa pamameke ng pirma, tila kumukupit pa ang ilang opisyal ng DPWH at contractor sa naturang flood control program dahil patuloy pa rin itong pinupondohan kahit tapos na ang pagpapatayo nito. Yung project sir, dati na yan at saka na-implement na po yan ng DPWH dito ng ibang mga contractor. Na-implement na, At hindi tapos po na. ganyan- Tapos na. Yes po, lumubo din po yung amount. Sabi ng district engineer, those are not the amounts. Ang laki ng amounts na yan. Na-implement naman na yan dito, pero hindi ganyan kalaki yung mga amounts. So Ayon pa kay Alingasa, ipinagtataka rin nila ang lokasyon ng pinagtayuan ng proyekto dahil tila wala rin naman itong nagiging epekto sa kanilang lugar dahil nasa outskirts o labas na ito ng kanilang bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagtipon-tipon sa isang programa si Senator Bam Aquino, mga kaanak at ibang taga-suporta ng yumaong si Senator Ninoy Aquino sa Ninoy Aquino International Airport. Nagkulay dilaw rin ang himlayan nito sa Manila Memorial Park kasunod ng mga alay na bulaklak. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miski sama-sama ang ginuita ng ilang kaanak, kaibigan at taga-suporta ang ika-42 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senator Ninoy Aquino sa Ninoy Aquino International Airport. Nagkaroon ng maikling programa kanina kabilang ang pag-aalay ng bulaklak sa kanyang martyr na pinangunahan ng National Historical Commission. Si Senator Bam Aquino ang panauhing pandangal na idiniing hindi pa rin natatamit ang ilang ipinaglaban ni dating Senator Ninoy Aquino gaya ng good governance at mas patas daw na lipunan. Hindi niya ito makakamit ng iilang tao lamang, kaya mahalagang magkaisa at magsama-sama mga Pilipino para sa mga nabanggit na adikain. Pakinggan natin ang Senador. Well, yung isa sa mga sikat na nasabi ni Tito Ninoy, no, ni Ninoy Aquino nung buhay pa siya, sabi niya, we cannot depend on one man, we have to depend on all of us. Kumbaga, yung nais mo natin mangyari sa ating bansa, hindi magagawa ng isang tao, kailangan tulong-tulong tayo dito. Kailangan nagsasama tayo, pagkakaisa tayo. Yung kanyang hangarin po na magkaroon ng pagbabago sa politika, at least nakita naman ho natin may demokrasya na tayo ngayon. Pero yung ibang mga pinagalaban niya, gaya ng good governance, mas patas na lipunan, alam mo natin hindi pa natin nakakamit. Matapos ang programa, nag-motorcade naman ang August 21 movement mula sa NAIA patungo sa musilyo ng dating senador sa Manila Memorial Park sa Parañaque City kung saan nagdaos din ng misa na inorganisa naman ng Ninoy and Cory Foundation, gayon din ng Tindig Pilipinas. Nagtungo rin sa puntod ni Ninoy Aquino si Senator Bam Aquino, ang kanyang anak na si Bolsi Aquino at kanyang apo na si Kiko Aquino, di kasama rin si Akbayan Party List Representative Chel Josmo at iba pang mga kaanak at mga kaibigan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa mundo ng wushu, 14 gold, 5 silver at 2 bronze medals. Yan ang nasungkit ng team mula Pilipinas na WUNA Team sa katatapos lang na Chengdu International Wushu Championships. Ang eksklusibong panayam ni Matchpoint Millie Bora sa report na ito. Nagpakitang gilas ang Wushu Arena Philippines o WUNA Team sa EMEI Cup 2025 Chengdu International Wushu Championships matapos makamit ang 14 golds, 5 silvers
at 2 bronze medals kasama ang 3 championship trophies at prestihiyosong Excellent Coach Award. Ginanap ang paligsahan mula August 17 hanggang 21 sa Chengde Shuangliu Sports Complex kasama ng 95 teams mula sa iba't ibang bansa na mayagpag ang WUNA team sa higit 20 events. Tampok ang mga bare hand routine gaya ng Changquan, Taiji Quan at Bagwazhang, gayon din ang weapon discipline kasama ang sword, fan, double daggers, nunchucks at deer horn blades. Pinangunahan ng coach na si Ara Corpus ang kupunan na nakatanggap ng Excellent Coach Trophy. Sa isang panayam sa DZRH TV, sinabi ni Coach Ara na kahit sila ay nagulat sa medal haul na inayuwi ng team para sa Pilipinas. Medyo nagulat kami na kinaya namin mag-uwi ng all events. Meron kami podium finish now, tapos meron pa kami ng championship trophies, and I got the Excellent Coach Award. That was another overwhelm for us. Nagulat kami, especially there are a lot of Chinese athletes and ang daming nagagaling din. So we were really surprised. Ikaw, how did you feel winning 4 gold medals? Are you happy? Yeah. Are you proud? Yeah. Ayan, overwhelmed din. Ngayon, may sakit ka pa? Are you okay na? Are you feeling good? Yes, okay. Yan. So, we're composed of a 6-man team. So, aside from the 2 of us, we also have 4 more other teammates. Samantala, si Charles Ramirez naman ang isa sa mga nangungunang performer. Nagwagi ng Masters Trophy bilang Changquan champion sa Masters Division. Kabilang sa mga nagwagi ng medalya mula sa WUNA team, sina Louie Corpus sa Infant Division, Carl Ramirez sa Junior A Division, Bede Ramirez sa Junior B Division at Shaina Liwanag sa Youth Division. Ang tagumpay na ito ay nagpapatunay ng patuloy na paglakas ng Wushu Arena Philippines sa international stage at nagsisilbing highlight sa talento, dedikasyon at disiplina ng Philippine Wushu team. It was really great. The place was so nice and talagang bongga yung meron pa silang pa-show doon. And then, of course, yung mga performances na they gave their best, and it was such an amazing experience just watching and alongside competing. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Armed Forces of the Philippines sa pinaghahandang sumuporta sa Bangsamoro Parliamentary Election sa darating na Oktubre. Sa MBC TV Global, Chinese national na sangkot sa smuggling ng arma sa North Korea, sinintensyahan na... Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na handang umalalay ang kanilang puwersa para panatilihing mapayapa ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre. Bahagyaan nila ito ng paghahanda sa anumang eventuality sa araw ng halalan. Narito ang report ni Edniel Parosa. Puspusan ng pinaghahanda ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang tropang nakatoka sa pagbabantay sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa kanyang personal na pagbisita sa 6th Infantry Division ng Philippine Army. Sinabihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kasundaluhang magprepara sa tinawag niyang kahit anong pangyayari o eventuality. Ginawa ni Browner ang paalala sa harap ng kauna-unahang parliamentary elections ng BORM na kasado sa Oktubre 13. Ayon kay Browner, isa lang ang AFP sa mga ahensya ng gobyernong inaasahan ng publiko para panatiling maayos at mapayapa ang republika. Bago ang talk to the troops na ito ng AFP Chief, sinusugan ng Presidential Peace Advisor na si Carlito Galvez ang suspensyon ng decommissioning ng Moro Islamic Liberation Front sa kadahilan ng labag sa election gun ban ng transport ng armas. Pero nauna nang nag-utos ang pamunuan ng MILF sa mga natitira nitong fighters na huwag lumahok sa decommissioning ng pamahalaan dahil sa kakulangan umano ng pagtupad ng gobyerno sa socio-economic package ng nilagdaang Peace Pact, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nasa 14,000 pa ang combatants ng MILF na dapat ay sasalang sa normalization o decommissioning sa pamamagitan ng pagsuko ng kani-kanilang armas. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, walang epekto sa nalalapit na Bangsamoro elections ang pagbabawal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF
na makiisa ang mga commander nito sa decommissioning ng armas. Paglilinaw ng Commission on Elections, issue ito ng grupo sa peace talk sa gobyerno at hindi apektado rito sa ngayon ang ahensya. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Wala pang nakikitang epekto ang Commission on Elections o COMELEC sa pagbabawal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa mga commander nito na sumali sa decommissioning at sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa Oktubre. Ito ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam nito sa DZRH, base na rin daw sa mga ulat na kanilang natanggap mula sa PNP at AFP. Wala naman pong effect yung na-issue ng Central Committee ng MILF tungkol sa decommissioning. Lumalabas ito'y more of issue nila sa ating pong gobyerno doon po sa ating peace process. At wala po itong effect so far sa paghahanda natin patungo sa halalan. Mababatid sa inilabas na memorandum ng chairman ng Front Central Committee ng MILF na si Alhaj Murad Ibrahim na ipinagbawal nito mga front at base commander at iba pang pinuno na lumahok sa ika-4 at huling phase ng decommissioning o pag-disarm ng mga armas nito sa national government. Kasunod dito ng resolusyon na nauna nagsuspinde sa decommissioning sa natitirang 14,000 na combatants at higit 2,000 armas noong July 19 dahil umano sa hindi pagtaliman ng pamalaan sa normalization process alinsunod sa 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Samantala ayon naman kay Chairman Garcia na matiwasay ang sitwasyon sa rehiyon kasabay na pagsisimula ng election period, gayon din ang gun ban at pagkakaroon ng checkpoints. Dumalo si Chairman Garcia kahapon sa Cotabato para sa sinagawang voters education patungkol sa parliament election na gaganapin sa 13 ng Oktubre. Nakipagpulong din ito sa 7 political parties at tinalakay ang ilang isyu katulad ng distribution ng seats ng Sulu na hindi na bahagi ng BARM at ang pagkakaroon ng none of the above sa election ballot. At saka talaga mabigat dahil nga po pag magkakagulo kapag hindi po natin na-resolve yung issue na yan at maganda naman, ang ganda po ng talakayan kahapon sa 7 political parties at mga iba pang miyembro ng parlamento kahapon na present sa ating briefing, diskusyon at sabi nga nila kinakailangan ma-resolve ang bagay na ito bago matapos man lang ang buwan ng Setyembre. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, suportado ng iba pang mambabatas ang nakababahalang flood control expose ni Senator Ping Lacson sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dapat anilang mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang budget insertions, palpak at ghost projects, bagay na binansagan pa nilang grand robbery. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nagkakaisa ang mga senador sa paghayag ng suporta kay Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang isiniwalat na matinding korupsyon sa mga flood control project. Ito ay mula pa lamang sa Bulacan, Pampanga, La Union at Oriental Mindoro. Hindi pa kasama ang ibang lugar. Unang tumayo pang maghayag ng suporta si Senador Joel Villanueva matapos marinig na ang kanilang lalawigan ng Bulacan ang pinaka-notorious sa mga ghost flood control projects, partikular na sa 1st Engineering District na suki ng pagbaha. Nakahinga ng maluwag si Villanueva dahil tila pag-absuelto ito sa kanya sa mga akusasyon na siya ang nasa likod ng mga flood control projects sa Bulacan. Tinawag namang grand robbery ni Senador Erwin Tulfo ang nangyari sa mga flood control project. Sabi ni Senador Erwin, harap-harapan itong pagnanakaw sa Kabanambayan dahil alam nilang hindi sila mapapanagot. Narapat lamang na sila'y kumilos bago pa man muli tayong malubog sa baha. Muli namang iginit ni Senador Juan Miguel Migsubiri na pangalanan kung sino ang mga congressman at senador na nasa likod ng mga congressional insertions sa mga flood control project. Dahil nakapagtataka na wala ang mga ito sa National Expenditure Program o NEP, ngunit matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee o BICAM, ang national budget ay nagsulputan ng mga kontrobersyal na proyekto. Sa panig ni Senador Risa Hontiveros, nakalulula ang report na napakalaki ang nawawala sa katiwalian sa mga flood control project habang nalulunod tayo sa baha. Insulto ito sa buwis ng mga Pilipino na naaanod lamang sa baha. Sabi ni Hontiveros, kung ordinaryong Pilipino ang nagkasala ay kulong agad, ngunit kung opisyal ng gobyerno ay ligtas at tanggap na ang lahat. Para kay Senador Loren Legarda, tama lang na magsagawa ng investigasyon at dapat lang na may makulong dahil paulit-ulit na lang ang korupsyon. Sabi ni Legarda, kung gusto natin ang tunay na pagbabago, kailangan nating baguhin hindi lang ang batas kundi ang ating kultura. Hindi umano tama ang kaisipan na ganyan na talaga.
wala tayong magagawa. At ang mga batay maririnig ang salitang lahat naman nangungurakot. Para kay Legarda, maliban sa paglilinis ng baha at basura, kailangan din natin ang paglilinis sa pamahalaan at lipunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda na ang mga payong ngayong Holiday Thursday dahil malaking bahagi ng kapuluan ang uulanin bunsod ng southwest monsoon o habagat sa kanluran at low pressure area naman sa silangan. Huling namataan ng LPA sa layong o sa Infanta o silangan ng Infanta Quezon at kumikilo sa direksyong northwest kung saan inaasahang tutumbukin ito ang northern at central Luzon area. Nagdadala na sa ngayon ang trough o extension nito ng maghapong makulimlim at maulang panahon sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, kasama rin ang silangang bahagi ng Cagayan, Mimaropa at Samar Provinces. Sa tala ng Pag-asa, hindi pa ito nakikitang lalakas bilang bagyo, pero kung sakali man ay papangalanan nito bilang bagyong Isang. Habang nagbabalik naman ang habagat at muling nagpapaulan sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas, gayon din sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro o Southern Bangsamoro Region. Maraming kwento na ng trahedya ang dumaan. Conspiracy theories ang pinag-usapan at mga TV series na rin ang nilikha batay sa misteryosong lugar na ito. Iba't ibang muka pero iisang mensahe. Marami nang naglaho dito. Alamin na des, misteryo sa likod ng Bermuda Triangle. Matatagpuan sa western part ng North Atlantic Ocean. Kilalang Bermuda Triangle dahil sa samut-saring kwento ng mga di may paliwanag na pagkawala ng mga barko at eroplanong dumaraan dito. Binansagan din itong Devil's Triangle dahil talamak sa bahaging ito ng karagatan ang mapaminsalang mga bagyo, pabago-bagong panahon at malalakas na agos ng tubig. Sa kwento ng mga dumaraan dito, karaniwang nagmamalfunction ang kompas sa bahaging ito, bunsod ng magnetic anomalies. Bilang isang busy shipping lane, natural na maraming dumaraan dito, kaya't hindi din daw imposible na mas mataas din ang insidente ng aksidente o pagkawala dito. Marinding pinabulaan na ng US Coast Guard and National Oceanic and Atmospheric Administration ang mga haka-haka na may supernatural entity na siyang nagdudulot ng di maipaliwanag na vanishing incidents. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Sa iba pang balita, nasita ng DOTR SAIC ang ilang pampasaherong jeep sa iba't ibang paglabag sa isang surprise inspection sa Maynila kaninang umaga. Ilan sa mga nahuling violation ang kawalan ng plaka at depektibong signal at brake lights. Magbabalita si Boy Gonzales. Nabigla ang ilang mga tsuper ng pampaserong jeep sa kanto ng Rizal Avenue at Blumentritt, Santa Cruz sa Maynila sa ikinasang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Ilang mga driver ng jeep ang nasita dahil sa mga paglabag tulad ng walang plaka sa likuran, putpod ang gulong, depektibo ang signal at brake light at hindi na karapat-dapat pang bumiyahe. May ilang tsuper din ang pumapasada ng jeep na expired na ang lisensya ng 3 taon. Ayon kay Reyson de la Torre, ang Chief SAIC Special Operation Group ng DOTR, isang driver ang nagpalusot pa kung saan nahuli daw sa Lipa City, Batangas pero walang maipakitang violation ticket. I-verify po natin kung meron talaga. Kasi sinabi niya nahuli daw siya sa Lipa, Batangas. Ang problema, inihingi ko yung ticket ng enforcer galing sa Lipa. Wala rin na pa maipakita. Kaugnay nito, binigyan muli ng violation ticket ang chipper pero hindi na ito makakabiyahe pa dahil ibabalik sa operator ang jeep. Binigay natin ticket sa kanya, hindi na po yung magsisilbing temporary driver's license sapagkat meron na po siyang naunang huli pa dati na hindi na niya inasikaso.
So yung pong validity ng kanyang driver's license na ibinigay po natin ngayon ay magagamit lang po niya para maihatid lang sa garahe yung kanyang pinapasadang jeep. Pagkatapos po nun, hindi na po niya po pwedeng gamitin. Ang mga nasitang jeep ay oobligayang dalhin na masakyan sa LTO upang suriin at alamin kung pwede pa itong bumiyahe. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dimas Rehas ng 8 taon ang nahuling Chinese national sa Amerika matapos magpuslit ng mga armas papuntang North Korea. Habang inakusahan naman ang isang armadong grupo sa Eastern Congo na umano'y pumatay ng daan-daang sibilyan noong Hulyo. Yan o ang mga balita mula sa Ibayong Dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, sinintensyahan na ng korte sa California ang isang Chinese national na nahuling nagpupuslit umano ng mga armas sa North Korea. Ayon sa US Justice Department, maaari siyang makulong na hanggang 8 taon matapos umamin sa kasong pakipagsabwatan upang labagin ang International Emergency Economic Powers Act at pagiging iligal na ahente ng isang foreign government. Sa nangyaring investigasyon, nakumpirmang 2 North Korean official ang nakipag-usap sa suspect noon pang 2022. Habang isa naman sa mga huli nitong transaksyon ay nang bumili ito ng 60,000 rounds ng 9mm ammunition na planong ipadala sa North Korea noong nakaraang Setyembre. Sa iba pang balita, iniulat naman ng Human Rights Watch ang naging pagpatay ng militanteng M23 rebels sa halos 140 katao sa Eastern Democratic Republic of Congo noong nakaraang buwan. Ito sa kalagitnaan ng inaayos na peace agreement ng US at Qatar para sa rehiyon, ngunit makikitang pinapatay ng mga rebelde ang mga sibilyan kabilang na ang mga bata. Samantala, mariin namang kinundena ng grupo ang mga akusasyon at tinawag ang mga ito bilang isang hayagang pagbaluktot ng mga katotohanan. Ang umano'y pagpatay sinasabing naganap sa gitna ng kampanya ng M23 laban sa isang armadong grupong Hutu na kilala bilang FDLR na binubuo ng mga responsable sa 1994 genocide sa bansang Rwanda. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang kinilala ang husay ng 25-year-old Filipina food content creator na si Abby Marquez sa international stage. Ang binansagang Lumpia Queen itinanghal bilang Most Innovative Content Creator of the Year sa 22nd International Business Awards. Narito ang report ni Showbiz Angel. Panibagong achievement na naman ang nakamit ni Lumpia Queen Abby Marquez. Ang food content creator kasi kauna-unahang Gold Stevie winner for Most Innovative Content Creator of the Year sa ilalim ng Social Media Awards category sa 22nd International Business Awards. Dito pinuri ng mga hurado ng tinaguriang World's Premier Business Awards program ang anilay outstanding content, unique delivery at standout collaborations ni Abby. Bukod nga raw sa pagiging content creator, maituturing din ito bilang cultural ambassador dahil higit anila sa recipes ang ibinibida ng Pinay social media stars sa online world, kundi na-highlight din ang Filipino traditions. Magunita na ilan sa mga pagkilalang nasungkit ni Abby ngayong taon ay ang titulo bilang Food Content Creator of the Year sa WIBA Awards noong nagdaang Cannes Film Festival. Habang napabilang nito sa TROFA Awards 100 Most Influential Filipinos in the World at minsan na rin itong nakasama sa kusina ang legendary chef na si Gordon Ramsay hatid ang kanyang version ng Beef Wellington Lumpia. Nakatakdang ganapin ang International Business Awards sa Corinthia Hotel sa Lisbon, Portugal sa Oktubre. Abangan sa aming pagbabalik. Sex workers, mga minor de edad at ilang senior citizen sinagip ng MDSW sa Maynila sa MBC TV Sports Israel Friday ng UP Fighting Maroons pumanaw matapos mag-collapse sa ensayo. At sa hoy bawal yan, parusa sa paglabag sa itinakdang suggested retail price. Ano nga ba? Yan at maraming pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
labindalawang babaeng sex workers, kabilang ang 8 menor de edad ang nasagip ng Manila Department of Social Welfare sa bahagi ng Recto at Ermita. Nakatakda naman silang isalang sa counseling habang ang iba'y ipadadala sa angkop na care facilities. Magbabalita si Boy Gonzales. Nagsagawa ng malawakang rescue operation ng Manila Department of Social Welfare o MDSW sa ilang bahagi ng Maynila. Pinangunahan ni MDSW Chief J. Reyes de la Puente ang operasyon batay na rin sa kahilingan ng mga barangay chairman. Partikular na kinasa ang operasyon sa Recto Avenue Corner, Quezon Boulevard, Rizal Avenue sa Santa Cruz, Plaza Loton sa Ermita at Paco, katuwang ang Manila Police District at Department of Public Service. Sabi ni De La Puente, aabot sa 71 individual ang nasagip na kinabibilangan ng 8 menor de edad, 48 naman ang adult at 15 senior citizen. Nabatid na 46 sa kanila ay nakitang natutulog sa kalsada, 13 ang nakatambay at 12 babae naman ang nagbebenta ng aliw. Ang mga bata ay dadalhin sa MDSW sa Manila Boys Town habang ang mga nakatatanda ay manatili sa luwalhati ng Maynila, home for the aged para alagaan at bantayan. Isa sa ilalim naman sa counseling at bibigyan ng kaukulang tulong ang mga babaeng sex worker, lalo na't ang iba sa kanila ay solo parent. Ang ilan sa kalalakihan naman ay beberipika kung may mga record sa presinto, saka itatan over sa Manila Police District. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, timbog ang 3 sospek sa isinagawang pagsalakay sa isang drug den sa Hermosa, Bataan. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA, Bataan Provincial Office ang iba't ibang uri ng ipinagbabawal na gamot, kabilang ang shabu, marijuana at mga drug paraphernalia. Matapos ang isinagawang drug raid sa isang drug den sa Barangay Pandatong, Hermosa kagabi. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias J, 41 anyos na siyang operator na nasabing drug den. Kasama ring na aresto itong sina alias Romy, 34 anyos at alias Ber, 33 anyos. Nakumpiska mula sa mga suspect ang humigit kumulang 10 gramo ng shabu, 5 gramo ng marijuana, iba't ibang drug paraphernalia, isang Android phone at ang bypass money na ginamit sa operasyon. Ang matagumpay na operasyon ay naisakatuparan ng PDEA Bataan, Seaport Interdiction Unit at mga katuwang na unit ng pulis sa lalawigan. Nakatakdang isampa ngayong araw ng Huwebes ang kaso laban sa mga arestadong suspect sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan ng angkas nito matapos sumalpok sa 10-wheeler truck na nakapark sa gilid ng kalsada sa Barangay Pili sa bayan ng Ahoy. Ayon kay Police Lieutenant Rick Adrian Navarro, Deputy Chief ng Ahoy Municipal Police Station, papauwi na ang magkaibigan na Jason at John nang mangyari ang aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, parehong lasing ang driver at backrider. Nangako naman ang truck driver na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng aksidente. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Make, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Street level individual drug suspect huli sa bypass operation sa Dagupan City, 34,000 halaga ng shabu kumpiskado. Nasa custodial facility ng Dagupan City Police Station ang isang newly identified street level individual drug suspect na 32 anyos na lalaki na residente ng syudad matapos itong maaresto sa drug bypass operation. Batay sa ulat ni Dagupan City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement
Enforcement Unit sa Barangay Bunuan, Binlok sa syudad, kung saan isa ang nagkunyaring buyer at nakabili ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Ang illegal na droga na nasamsam sa suspect ay tumitimbang ng humigit kumulang 5 gramo at may street drug price na 34,000 pesos. Nasamsam din sa pag-iingat ng suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 11 na lumabag sa batas ang naitalang naaresto ng kapulisan ng Northern Samar Police Provincial Office sa kanilang week-long province-wide operation mula August 13 hanggang 19 ngayong taon. Humaharap ang iba dito sa mabibigat na kaso. Ang mga naaresto kabilang ang 2 most wanted person sa kasong pagpatay at 2 ang nahuli sa kasong robbery hold-up. 3 naman ang naaresto na illegal loggers at 1 ang naaresto na gambling violator at 3 ang nahuli sa law enforcement operations. Isa sa itinuturing na matagumpay na operasyon ang pinaka-highlights ayon sa PNP. Ang pagkakaaresto sa itinuturing na 3rd most wanted person sa municipal level sa Matugino sa Samar na nahuli sa bayan ng Selvino Lubos sa pamamagitan naman ng Selvino Lubos MPS. Samantala, ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company nahuli ang isa pang wanted person sa kasong pagpatay pa rin sa barangay Kurukunog, bayan ng San Roque, Northern Samar. Kabilang sa operasyon ang naging matagumpay na 5-minute response time initiative kung saan nahuli ng Pambuan Police ang isang suspect sa stabbing incident sa barangay Kamparanga. Matapos na ito ay kusang sumuko. Naresto naman ng Katarman Police ang 2 suspect na sangkot sa robbery hold-up na nangyari sa barangay Dalakit sa bayan ng Katarman. Samantala sa kampanya naman ng kapulisan laban sa illegal logging, naresto ng San Isidro Police ang 3 suspect at nasabat ang 58 piraso na kahoy na nagkakahalaga ng mahigit sa 18,000 pesos. Kasabay nito ang San Jose Police ay nakumpiska rin ang abandonadong kahoy na nagkakahalaga naman ng mahigit 6,000 pesos at ang Kapul Police na kumpiska rin ng illegal na mga kahoy na tinatayang nasa mahigit 3,000 pesos ang kabuuang halaga. Sa bayan ng Lawang, Northern Samar, naaresto ng Lawang Police ang isang violator sa Republic Act 9287 o illegal number schemes. Patuloy naman na binibigyang halaga ng PNP ang operasyon ng komunidad sa matagumpay na pagpapatupad kontra kriminalidad. Para sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, pumanaw ang UP Fighting Maroons recruit na si Israel Friday sa edad na 19 matapos mahimatay sa gitna ng pag-eensayo ng kupunan. Narito si Matchpoint, Millie Borja. Lubos na naggulok sa ang University of the Philippines Fighting Maroons sa biglaang pagpanaw ng kanilang bagong recruit na si Israel Friday sa edad na 19 matapos mahimatay sa gitna ng ensayo ng kupunan nitong Martes. Kinumpirma ng UP Office of Athletics and Sports Development ang nakakalungkot na balita nitong Miyerkules. Ayon sa pahayag ng UP, agad na isinugod sa malapit na ospital si Friday matapos itong mahimatay habang nagpa-practice. Ngunit idirekta ng dead on arrival sa kabila ng pagsubok ng medical personnel na isalba ang manlalaro. Hindi pa tinutukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Siniguro rin ng universidad na makikipag-ugnayan sila sa pamilya ni Friday upang magbigay ng suporta sa panahong ito ng pagduluksa. Si Friday na may taas na 6'10" ay itinuturing na isa sa mga pinakamaasahang young big men ng collegiate basketball. Naglaro siya sa Centro Escolar University Scorpions sa Universities and Colleges Athletic League bago lumipat sa UP upang sumali sa defending UAAP champions para sa paparating na season. Inaasahan na maglalabas ng karagdagang detalye ng universidad ukol sa memorial arrangements at mga tribute sa mga susunod na araw. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Road to Forever na ang aktor na si Carlos Agassi at kanyang partner na si Sarina Yamamoto. Ang ilang kaganapan sa kanilang pag-iisang dibdib, silipin sa report ni Showbiz Angel.
Ikinasal na ang aktor na si Carlos Agassi sa kanyang girlfriend na si Sarina Yamamoto. 7 taon ding magkarelasyon ng dalawa bago nagpalitan ng matamis na I do sa pamagitan ng isang intimate ceremony. Ayon kay Carlos, na aminadong hindi raw napigilan maging emosyonal sa kanilang pag-iisang dibdib, praying na rin silang mag-asawa na mabiyayaan ng supling. Labis naman ang pasalamat ng 45-year-old actor-rapper sa love, patience, and trust ng kanya na ngayong misis. Ilang kanta na rin ang na-release ni na Mr. and Mrs. Agassi, kabilang na riyan ang Tabi, Lunes, Problema, at Happy Birthday. Si Carlos Agassi ay dating miyembro ng male group na The Hunks kasama sina Piolo Pascual, Bernard Palanca, Jericho Rosales at Dieter Ocampo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.